po ng petition natin sa korte. So, hinihintay na lang natin ibaba yung preliminary injunction o yung order ng pansamantalang pagpapatigil doon sa construction sa project sa Darita. Narinig mo ba yung sinabi ko, Ikit? Sorry. Sobrang bilib lang kasi ako talaga sa'yo. Imagine mo, ikaw lang pala yung naantay namin para umusad yung kaso ni tatay. Kasi sabi sa akin ng ibang lawyer dati, nakulang daw at hindi sapat yung ebidensya na meron ako. You're welcome. Pero just to be clear, separate yung cases ng pagkamatay ng tatay mo tsaka yung sa community nyo, ha? Gets ko naman na ang hinahabol ko lang dito sa kaso ni tatay si Tita Rica at saka si Angela. Tapos dun naman sa about sa lupa, nakakalungkot pero talaga madadamay yung Smith, yung pamilyang Smith, di ba? Pero teka lang, paano ka? Paano pag nalaman nila Sir Matthew at ni Sir William na ikaw yung abogado ko? Ayokong madamay ka sa issue namin, ha? Ay nako, wag mo nang alalahanin yan. Ako nang bahala mag-explain sa kanila. Okay? Pero may curious question lang din ako sa'yo. Hindi ba awkward for you na nagiging close ka sa family ni na Matthew knowing na sila yung rason kung bakit nangyari yan sa community niya? Iya. Sa atin lang to, ha. Wala na sanang iba makakaalam. Pero nag-apply lang talaga ako dito sa resort na to para magmanman sa mga plano nila Mr. Smith at saka ni Tita Rica. Hindi ko naman akalain na mapapalapit talaga yung loob ko sa kanila. Hindi ko rin alam na sobra sila maging mabait sa akin. Sila, Sir Matthew, si Miss May, tsaka si Drew. Pero nagigilty rin naman ako eh. Sorry, Ikit, ha? Magda-devil's advocate lang ako. What if yung pagiging nice sa'yo ng family nila Matthew, ay way nila yon para hindi mo na sila kalabanan? Para pag nagkaroon ka ng utang na loob sa kanila, ita-drop mo na yung charges against them. Ibig sabihin nun, wala nang kakalaban sa kanila doon sa resort casino na pinapagawa nila. Gets ko naman, nagiging close ka na talaga sa family nila Matthew. Pero bilang lawyer mo, at gusto lang kitang paalalahanan na huwag mong kakalimutan kung ano yung pinaglalaban mo. Hindi mo naman siguro kayang i-betray yung community mo just for the sake of your personal relationships, di ba? Tito, I could get in a lot of trouble for doing this. Violation nito ng client-lawyer privilege. Pero since pamilya pa rin ang turing ko po sa inyo, gusto ko kayo inform na nag-file na si Ikit ng preliminary injunction. So this is the perfect time na advise nyo yung lawyer nyo na mag-isip na ng counter-action. Well, Pia, if you were really on our side, why did you agree to become Ikit's lawyer in the first place? Tito, I'm sorry, but I hope you don't take it the wrong way. Actually, ginagawa ko po ito para sa inyo. At least you have someone on the inside na mag-feed sa inyo kung anong next move na gagawin ni Ikit or plans niya. I appreciate what you're doing, Pia. I really do. However, I think the best thing to do for all concerned right now is to get Meraki to drop the complaint. The investor is not going to be happy with the delay at this point. Huwag ka mag-alala, Tito. Naghahanap lang naman ako ng right timing to do that. Hindi pa kasi pwede ngayon dahil baka mag-suspect si Ikit sa akin. So, for now, we have to be very careful na hindi malaman ni Ikit na nagsusumbong or nagsasabi ako sa inyo. I'm doing everything I can to help you, Tito. Kasi I still consider you family. And I'm sure you're aware that my feelings for Matthew haven't changed.
If you help me win this case, I will help you. I will tell Matthew to go back with you. Promise. You can count on me, Tito. Good. Hindi ko hahayaan na makuha ni Ikit yung gusto niya. So ano na nga, Beshi? Naniniwala ka ba dun sa sinabi ni Pia na posibleng minomodus ka lang ng mga Smith na papakitang tao lang sila sa'yo? Alam mo, Jemalu, nauga ako ng malala dun sa sinabi ni Pia. Na parang kino-question ko nga yung kabaitan sa akin ng mga Smith. Tapos bigla na lang bumalik yung alaala ko dun sa may Japan. Pero in fairness, may isang Smith na so far malinis pang record. Ha? Di mo matandaan. Ano ka ba? Ilang beses ka na nga niligtas nun, di ba? Si Drew! In fairness naman kay Kuya, lagi siya nandyan para sa akin. Oh, bakit? Pagkatapos naman ng Japan na bumawi si Matthew sa akin at saka si Miss May. Oh, hoy, grabe yung bait nila sa akin. Malamang, may kailangan sila sa'yo dahil may atraso sila eh. Yun yung pinagdadasal ko palagi. Na sana, Lord, lahat po ng pinapakitang kabutihan at pagmamalasakit sa akin, eh sana totoo. Sana totoo. Kasi kung hindi, para na naman ako na-scam. Ay, wag naman sana. Baka makurunahan ka ng budol queen yan. Pero, hindi ikaw yan ang bubudol. Ikaw ang binubudol. Gusto mo yun? Ayoko na, Lord. Pero ito, sa lahat ng Smith, kay Miss May ako. Totoo lang. Kaya grabe yung pag-aalala ko talaga sa kanya. Kasi nakakapagtaka, ha? Walang paramdam. Walang tawag. Kahit message, wala. Ay, hindi ko alam kung kamusta na ba siya eh.